Naka-off ako ngayon mga buddy, kaya tulog higa lang ang ginagawa ko. Pero nanaginip ako na parang may tubig. At nang iniisip ko yung panaginip ko, parang na-analyze ko, sabaw yata yung napanaginipan ko. At sakto, tumunog na yung tiyan ko. Siguro gutom na talaga ako kasi wala pa akong kain simula kaninang umaga. Alas 4 na kasi ito ng hapon, kaya medyo nagutom na ako. Di kasi ako masyadong kumakain pag off ko. Kaya kinuha ko na kaagad yung sakobag ko para may mapaglagyan ako sa bibilhin ko. Pinupromote talaga ng UAE mga buddy na hindi nagagamit ng plastic. 2 years ago nung dumating ako dito, napansin ko dito sa UAE, hindi pa nila masyadong pinopromote o pinapahalagahan yung pagdadala ng sariling bag. Kaya yung ibang mga kabayan natin at saka yung mga ibang lahi, kahit bumibili ng mga 4 na pirasong binibili, 4 din ang plastic ang ginagamit kasi ginagawa naming basurahan. Guilty din ako niyan kasi ginagawa ko rin yan dati. Pero nung nakaraang taon, pinopromote na ng UAE na bibilhin na yung lahat ng plastic kasi dati free lahat. Pero ngayon ang binibili na medyo nabawasan lahat ng consumption ng plastic. Maganda rin yung ginawa ng UAE para mabawasan yung pollution at malinis yung daan, malinis yung kapaligiran, at saka maprotektahan natin yung Mother Earth natin. After pala ng 5 minutes sa paglalakad natin, ayan, dumating na tayo dito sa Philippine Market. Dito kami namimili kasi mura at saka maraming sale. Ngayon, pagdating ko dito sa isdaan, tiningnan ko kung anong klaseng isda ang available, pero nakita ko yung ulo ng lapu-lapu, kaya ito na lang yung kinuha ko. Masarap kasing sabawin ng isdang lapu-lapu. Dito pala sa UAE, ikaw ang mamimili ng isda, hindi sila ang mamimili, hindi katulad sa Pilipinas na sila ang kukuha. Dito, ikaw talaga ang mamili kung ano yung gusto mong laki at saka kung ano yung gusto mong isda. Pagdating ko naman dito sa gulayan, kumuha na ako ng spring onion at saka yung pichay. Mas masarap to pag sabaw. Maraming gulay ang available dito, may kangkong, may saluyot, may mga malunggay, lahat ng mga gulay na nasa Pilipinas makikita mo rin dito sa UAE. At isa sa nagustuhan ko talaga dito sa UAE, lahat ng pagkain sinisale, hindi katulad sa Pilipinas, wala ka talagang makikita ng pagkain na nakasale. Yung mga itlog, yung mga bigas, yung mga oil, yung mga ricado, lahat dito nakasale, hindi katulad sa Pilipinas na wala talaga. Kaya lahat ng pagkain na gusto mong lutuin at kainin dito sa UAE, mabibili mo talaga kasi mura lang at saka nakasale talaga. Saka ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa UAE talaga, yung food safety implementation talaga nila, napaka-stricto ng Dubai Municipality. Lahat ng mga malalamig na pagkain talaga nakalagay sa loob ng chiller. Lahat ng mga mainit na pagkain talagang may hot holding. Saka bawal talaga dito sa UAE na maglalako ka dyan sa labas o magtitinda ka, maglalagay ka ng mga mesa katulad sa Pilipinas. Yung mga street food natin, bawal lang dito sa UAE. May mga pailan-ilan tayong mga kabayan o mga ibang lahi dito na nagtitinda sa labas katulad ng mga balot, mga chicharon, pero patago sila mga bali kasi pag makita sila ng Dubai Municipality o dito sa buong UAE talagang huhulihin sila. Pagkarating ko pala sa bahay, inugasan ko na kagad yung isda at saka nagtatad na akong marikado. Ang nilagay ko lang luya, kamatis, sibuyas, lemongrass at saka nilagyan ko ng lemon leaves. At dun sa mga nagtatanong pala sa nakaraang video kung ano yung paste na nilagay ko, ito yun, RUD, Tom Yum paste. Ito yung nilagay ko para maging orange yung pagkain natin o yung sabaw natin. Sa mga ayaw pala sa mga maanghang, wag nyo na lang itong gamitin kasi medyo maanghang to. Pero konti lang naman, kaya lang naman, tolerable lang. At para malasa yung sabaw natin, tinimplahan ko na ng asin, bitsin, asukal at saka patis. Tinapunan ko na rin ng paminta mga buddy para medyo masarap talaga yung pagkain nating sabaw. After na pagmikos-mikos at kumulo na yung sabaw, nilagay ko na yung ulo ng buaya. Ay ulo pala ng lapu-lapu. Madami yung nilagay kong isda mga buddy para init-init na lang. Ito kasi yung uso dito sa UAE para hindi ka na mahirapan magluto ng magluto. While hinihintay natin kumulo at maluto mga buddy, kain muna tayo kain muna tayo ng saging mga o mga buddy. Nung kumulo na yung sabaw at napansin ko luto na yung isda, nilagay ko na yung pichay at saka yung dahon ng sibuyas. After 2 to 3 minutes na pagkulo mula nung nilagay ko yung dahon, ayan, tinikman ko na. Judgment time na kung tama na ba yung timpla o kailangan pa ba nating timplahan uli. Pagkatikim ko sa sabaw, bigla namang umangat yung kamay ko, thumbs up na, okay na daw, tama na daw yung timpla. Kaya kinuha ko na agad yung maitim kong yahong. Yahong ba ang tawag sa inyo nito mga bali? Basta sa amin, panaksan or yahong, iwan ko sa Tagalog. Kaya pakinggan nyo yung tagaktak ng sabaw mga bali. Ito yung napanaginipan kong tubig kanina mga bali, kaya napaluto ako kagad ng sabaw mga bali. Kaya tara na, kain na tayo mga bali. Tawagin na natin yung mga kapitbahay natin mga marites. Pakinggan nyo yung higop ko mga bali. Ang lakas, may palingo-lingo pang nalalaman. Di ba? Hala, sige, babay na. Share nyo naman tong video na to mga bali para marami tayong panaginip sa susunod na mga araw. Bye!